Sa panahon ngayon, halos imposibleng matapatan ang mga record ng dating mga alamat ng PBA. Sa panahon na madalas pinapahinga ang mga players, may injuries at paiba-iba ang koponan, bihira na ang consistency at loyalty na tumatagal ng maraming taon. 596 na sunod-sunod na laro kahit may iniindang sakit, 4 na MVP awards at 16 na taon sa iisang koponan. Sa modernong basketball, parang hindi na ito kayang ulitin. At isa lang ang may ganitong klaseng legacy, si Alvin Patrimonio, ang The Captain. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Alam natin ang mga numero, alam natin ang kanyang mga record, alam natin kung gaano siya kagaling, pero hindi natin nakikita ang mga pinagdaanan niya, ang mga rejection, ang mga sakripisyo, ang mga desisyong walang kasiguraduhan, at ang mga laban na hindi nakikita sa court. Bago siya naging alamat, hindi naging madali ang simula ni Alvin. Ipinanganak siya noong November 17, 1966 sa Quezon City at lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama, si Angel Patrimonio, ay dating basketball player at siya ring unang nagturo sa kanya ng fundamentals ng laro. Ang kanyang ina naman ay isang sekretary na tumulong magtaguyod ng kanilang pamilya. Pero nakakagulat, hindi basketball ang unang minahal ni Alvin, chess. Bata pa lang siya, mas gusto niyang mag-isip kaysa tumakbo, mas gusto niyang magplano kaysa makipagbanggaan. Pangarap pa nga niyang maging professional chess player noon. Pero sa edad na 10, dahil sa impluensya ng kanyang ama, sinubukan niya ang basketball. At doon, nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Hindi siya agad naging magaling. Hindi siya agad napansin. Sa katunayan, tinanggihan siya ng mga malalaking universidad tulad ng LaSalle, Ateneo at San Beda. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Para sa kanila, payat siya, hilaw at kulang sa lakas. Isang player na walang kasiguraduhan ang future. Pero para kay Alvin, hindi iyon katapusan. Simula iyon. Napunta siya sa Mapua Institute of Technology kung saan kumuha siya ng civil engineering. Isa itong napakahirap na kurso at habang pinagsasabay niya ang pag-aaral at basketball, dumaan siya sa mga panahong wala silang panalo. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa unti-unti nagbunga ang kanyang pagsisikap. Naging back-to-back NCAA MVP siya noong 1985 at 1986. Mula sa tinanggihan, naging pinakamahusay. Pero may kapalit ang lahat. Habang nasa Mapua, hindi niya natapos ang kanyang kursong civil engineering, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kinailangan niyang pumili. Noong 1988, dumating ang pagkakataon na maglaro sa PBA, isang opportunity na minsan lang dumating sa buhay ng isang atleta. Pinili niya ang basketball, iniwan niya ang isang siguradong landas para sa isang pangarap na hindi niya alam kung saan siya dadalhin. At doon nagsimula ang kanyang tunay na kwento. Noong 1988, pumasok siya sa PBA bilang bahagi ng Pure Foods franchise. At dito nagsimula ang isang pambihirang loyalty. 16 na taon iisang koponan. Sa panahon ngayon, halos wala nang ganito. Pero kahit nasa taas na siya, hindi pa rin nawala ang pagsubok. Noong 1991, inalok siya ng Pepsi ng 25 million na kontrata para sa 5 taon. Isa sa pinakamalaking offer sa kasaysayan ng PBA. Para sa marami, sobrang laki nito. Parang pang-international superstar. Pinirmahan niya ang offer sheet at halos sigurado nang lilipat siya. Pero dahil sa rules ng liga, may karapatan ng Pure Foods na pantayan ang offer. At ginawa nila. Nanatili siya. Pero kasabay nito dumating ang matinding pressure. Dahil kapag malaki ang sahod mo, mas malaki ang inaasahan sa'yo. At dito tunay na nasubok si Alvin. Hindi siya nagpadala sa pressure. Sa halip lalo siyang naging mahusay. Mas naging dominante. Mas naging leader, mas naging clutch sa mga laban. Pinatunayan niya na sulit ang bawat sentimo, bumawi siya sa laro. Sa loob ng kanyang career, 4 na beses siyang naging MVP, 1991, 1993, 1994 at 1997. Nakapagtala siya ng higit 15,000 points at mahigit 6,000 rebounds. Pero higit sa lahat, naglaro siya ng 596 na sunod-sunod na laro. Kahit may iniindang injury, kahit pagod, kahit masakit. Sa panahon ngayon na konting sakit lang ay nagpapahinga na ang players, siya ay tuloy-tuloy.
Dito siya tinawag na Iron Man. At hindi lang yun, tinawag din siyang Lionheart. Bakit? Dahil sa kanyang tapang at tibay ng loob sa loob ng court. Kahit may injury, kahit masakit ang katawan, hindi siya umaatras. Laban kung laban. Hindi siya natatakot sa mas malalaki o mas malalakas na kalaban. Sa bawat possession, ibinibigay niya ang lahat. Sa mga dikitang laban, siya ang kumukuha ng responsibilidad. Hindi siya umiiwas sa pressure, hinaharap niya ito. At doon makikita ang tunay na puso ng isang leon. At tandaan, hindi siya pinakamataas sa court. Sa height na 6'3", undersized siya bilang power forward. Pero hindi naging hadlang iyon. Sa halip, ginamit niya ang talino, footwork at diskarte para dominahin ang mas matatangkad na kalaban. Hindi siya pinaka-athletic, pero meron siyang kakaiba, puso at talino sa laro. Ang kanyang fadeaway jumper at captain's hook ay halos hindi mapigilan at sa mga clutch moments, siya ang hinahanap. Kaya hindi nakapagtataka na ikumpara siya sa NBA legends. Si Karl Malone dahil sa lakas at consistency. Si Charles Barkley dahil sa pagiging undersized pero dominante. At si Kevin McHale dahil sa kanyang footwork sa ilalim. Ibig sabihin, ang laro niya ay hindi lang pang PBA kundi world class. Noong dekada 90, hindi lang siya basketball player. Isa rin siyang malaking bituin sa showbiz. Dahil sa kanyang karisma at matinee idol na hitsura, naging leading man siya sa ilang pelikula at nakasama ang mga sikat na artista. Naging endorser din siya ng malalaking brands at halos araw-araw makikita sa TV. Isa siyang tunay na crossover star na nagtagumpay sa sports at entertainment. Noong 2004, nagretiro siya. Pero hindi doon natapos ang kanyang kwento. Naging team manager siya ng Pure Foods franchise na ngayon ay Magnolia at muli nagtagumpay siya sa ibang paraan. Sa kanyang pamumuno, nanalo ang koponan ng maraming kampyonato, kabilang ang Grand Slam noong 2014. Pero tulad ng kahit sinong leader, hindi rin siya nakaiwas sa kritisismo. May mga fans at observers na nagsasabing nananatili siya sa posisyon dahil sa kanyang legacy bilang player at hindi dahil sa kanyang performance bilang manager. Dumating din ang punto na nais niyang makatulong sa mas malaking paraan, hindi lang sa basketball kundi sa komunidad. Noong 2022, nagdesisyon siyang sumabak sa politika at tumakbo bilang mayor ng Cainta. Layunin niyang magbigay ng serbisyo, magpatayo ng modernong ospital, at palakasin ang sports programs para sa kabataan. Pero hindi naging madali ang laban na ito. Nakalaban niya ang isang matagal ng political family na may malakas na suporta at makinarya sa lugar. Para sa maraming botante, mas pinili nila ang continuity kaysa sa bagong mukha sa politika. Sa huli, hindi siya pinalad na manalo, pero tulad ng dati niyang karera, hindi doon natapos ang laban. Bumalik sa basketball at ipinagpatuloy ang kanyang papel bilang leader sa Magnolia. Sa personal na buhay, isa siyang ama, isang asawa at isang role model. Ang kanyang mga anak ay naging athletes din, patunay na ang sports ay bahagi ng kanilang dugo. Hanggang ngayon makikita mo siya sa courtside, hindi na bilang player kundi bilang gabay. Tahimik pero naroon, patuloy na tumutulong sa susunod na henerasyon. Alam natin ang kanyang mga record. Pero mas mahalaga, alam na rin natin ang kanyang pinagdaanan. Dahil ang tunay na alamat, hindi lang nasusukat sa stats kundi sa hirap, sakripisyo at mga laban na hindi nakikita ng lahat.